Why you should live in the Philippines. Konnichiwa. Oh, konnichiwa! Yan ba yung dami ng betlog na ginawa? Kumilos ayon sa sa. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. At ngayon maglaro tayo ng sulot o sukot, ang pinakamadugo nating series sa channel. So alam nyo na ano mananalo ngayong linggo. Bigyan mo na akong score dyan at inaagad simulan. Party! Thank you. Mwah. Para siyang karakter sa Love you, Tekken. Dolby. Thank you. Mwah. Love you, Dolby. Thank you. Maglinis ka muna ng kwarto mo. Airplane. So may nagdo-donate sa kanya. Si Love Queen. you, Dolby. Thank you. Mwah. Pucha, parang yung pipiliin mo pa lang yung Thank you, karakter. guys. Please don't forget to follow everybody at the top. Magaling siya magsalita, Thank you so much. para ako nasa concierge ng SM. Yung, Are you mad? please pick up your items at aisle 12. Parang gano'n siya magsalita eh. Love you, Dolby. Thank you. Ano? Ang labi-labi Davi. Itulog mo rin. Naubo. So gaano kataga? Inaabot ba to ng oras? Oo nga, live to eh. 1.5k live stream. Mag-live stream kaya ako gawin ko lang to. Pag may nagdodonate, gagalaw din ako. Mumurahin lang kita, gano'n. Oh, tinatawanan I'm kayo, sorry. diba? Kung gusto niyo tawanan niya mga jokes mo, Love di ba? you, Dolby. Bayaran mo lang siya. Thank you. Mwah. Yung pa ako, pakapako na sa sahid. Ayun na, ang uho, ang pinaka... Ayoko na. Sakalin mo na lang ako niyan. Ayoko na mabuhay. Sukot! Betlog! 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 What the... Betlog! Yan ba yung dami ng betlog na ginawa? Betlog! At least dalawa agad, di ba? Magaling! Betlog! Betlog stream. Betlog! Sabi sa inyo, huwag na tayo mag-aral. May paraan tayo para kumita, di ba? Dalawang video pa lang, pagod na ako. Para ako nag-jogging paikot. Ako nag-gym ay isang oras. Tukot. So, tinatawag nila to NPC streaming. Gumagamit ng mga non-playable characters sa mga video games na awkward nilang paulit-ulit na sinasabi ang ilang mga phrases. Minsan pupunta na ito sa mga sexual undertone, syempre, para sa masa. Yung iba nga dito ay kinoconnect pa ang kanilang mga OnlyFans account na mas sexual talaga. Pero syempre, dahil sa TikTok platform ka, mas family-friendly ang kanilang mga takes dito o ang kanilang mga catchphrases. Hindi lang pampamilya, pang-spota! Umaabot ng onting sentimo hanggang iilang dollars ang isang reaction at paulit-ulit ito gagawin ng mga TikTok content creator. Dito sinabi kamakailan ni Pinky Doll na taga Montreal, TikTok content creator, na siya ay umaabot ng halos $7,000. Kung titignan mo ang $7,000, ito ay umaabot ng 383,000 pesos a day. So, kung nag-aaral ka pa, huwag nyo naisipin yung diskarte o diploma. Pero siguro meron din kakaunting klase ng diskarte na kailangan mo para magawa to kasi 'di ba? Kung isipin mo naman, repetitive din naman at monotonous ang ibang mga trabaho na ginagawa natin araw-araw. 'Di ba, mga iba't ibang klaseng trabaho sa likod ng desk o online or sa office job, 'di ba? Kasi paulit-ulit din naman. So napakagandang metaphor nito na nakahanap sila ng paraan kasi kukuha daw ng 50% ang TikTok sa kikitain nila dun sa mga donations na yun. Siyempre, di lang babae, di ba? Equality, gender roles. Ito naman lalaki. Ito rin yung mukha ko eh. At siguro pinapakita dito yun, di ba, kailangan gusto mo mag-complete ng isang, parang nagtatap to sa ating human nature, makakita na isang kumpletong bagay. Diba? Gusto natin makita yung end eh. Diba? At yun na nagpa-play off din sa algorithm, kaya mas lalo silang sumisikat, lalo silang kumakalat sa algorithm. Kasi gusto natin makita ano nangyari pag matapos na to eh. Eh syempre, mayroong Apple dyan na sisirain niya o siguro kada donate niya magre-react siya na hindi matatapos ngayon yung kanyang ginagawa. So nagigets ko, bilang isang content creator, naiintindihan ko paano yung formula na binubuo na dito na low effort pero very effective. Ano to? Galing kayo. Mamatayin ako bago matapos tong video. Kailangan nyo ako samahan hanggang sa dulo ng video para malaman kung buhay pa ako. Sunod! Konnichiwa. Oh, konnichiwa! Kete mo idis ka? Asa na palit og tuba dire? Tuba. Bahal ba? Bahal. Lami mo inom og tuba. Hindi ako nakakaintindi pareho ng hapon tsaka ng ginagamit niya. Pero di ba tuba sa pang-inom tas lami masarap, di ba? Tuba. Tuba. Di ta palit tuba dire?
Arigatou gozaimasu. Ikaw may grab sa Japan. Hindi yung suot kasi maganda na encounter na. Ito yung literal na NPC moment. Kasi parang mga NPCs yung kanina, diba? Para ako nakikipag-usap. Parang may dumadaan lang doon sa mapa ko yan. Nag-Skyrim ka o nag-Fallout ka. Kakausapin mo tapos alis ka lang. Hindi mo re-replyan yung kanyang speech bubble. Sunod, galing kay Jumong Igop Barbenheimer. Napanood yun na ba yan? My God. Bago sumabog. Ay. Kaya niya ginawa yung bombe para matapos na itong kalokohan na to. Boom! Salat! Ago ka. Okay, Clark. Mali yung pagkakabit ko ng crank arm. Ito rin yung ating species paurong na din. Paano yan? Simula kanina doon sa mga NPCs Paano ipipil? Nagiging mga na tayo side characters isa-isa. Ano, kangaroo? Pakinig sa opinion ng lahat. Wala kang sariling opinion. Pakinig ka na lang. Huwag ka mag-form ng sarili mo opinion. Ang dami niya sa FB. Tulad. Carlos Agassi Milk. Oh my God. Parang NPC rin yung kanya. Kala ko magiging innuendo pero direkta pala to. I-record mo ba to sa iPhone? Di ba yun ito yung klase ng pag-smooth ng iPhone? Okay, nice. Paano nangyari ikaw yung tinitira? Ha? Paano naging panty yan? Okay, milk tea. Unang masilayang ka, di makapaniwala ang mga mata. Grabe ang Oh, ganda pucha! Alam ko crush lang hinahabol. Pati rin pala beat. Hey! Bass boost mo! Talagang nakakapraning ang galing. Parang hulog ng langit, kaya ako lumapit. Pagkatabi, mga pangit, bawal mga sabit. Sa akin pwede kang kumapit, hindi ko na malaman sa ito. Nalapit ako sa ito. Sa bahay, pag-ibig ay parang butot. Ang hirap, itago, charot. Gusto ang dami paraan. Sakto, matagal na ako hindi nagtatanggal ng luga. Sige! Ang daming palusot. Sige, tanggalin mo lang sa tenga. Oh! Pagpakipot, pagkat sa akin gusto magpakanto. Ng aking date. Ano, kalahati pa lang yun. Parang isang oras na. Wala. Ibaba mo na ang iyong place of my baby. Okay, nag-English na siya. Maari bang ipasok ang pag-ibig kong tigas na tigas sa madulas, makatas at masikip na buta. Alam mo, ano to no? Alam mo, parody to. Ito pala itong shot na to. Ito na yung utak ko nakabaliktad eh. Gusto ko pa to itusok sa tenga ko eh. Ng panty, mga matay na padilat. Nagkakabol talaga ng hinga. Ako rin nagkakabol na rin ako ng hinga dito eh. Mawalan na ako ng malay eh. Ako'y napamura sa gulay. Wow! 20 ang kanyang milk tea. Sa dami ng binibini, nakabingwit ako ng binabae. Babae? Trans? Sukot! Nagkaroon siya ng Twitter war kay Miss Mela Habidja. Yan, tinabi niya, Dear Amira Gassi, I understand that you may be trying to revive your showbiz career or at least be relevant. But I suggest do it right. The ingredients to how people bounce back in life, real talent, hard work, charisma, and treating people right. Work on these. So nag-reply siya dito, ako sumikat, ikaw laos na. Di pa sumisikat. Iyak yar hanap kakampi. So para tong flip top na awayan, isang kilalang parte ng LGBTQ community si Miss Mela na nasaktan sa kanyang mga alleged transphobic na lyrics sa milk tea, yung di ba yung binabae na isa pang ibig sabihin. Due respect, setting aside my objective opinion that your song and video are of poor quality. Subjective dapat ata, hindi objective. Attempting to be funny at the expense of trans women or what you call binabai na may venting milk tea is of low inhumane standards. Yan. Kung manlalait kayo, lalaitin din kayo, karma. So gawin, di ko alam kung anong iniinom niya dito, pero gawin at tratuhin nyo kung paano gusto nyo tratuhin kayo. Happy ending song, kayo lang gumagawa issue. Naramdaman nyo yun, it's on you. Pag sinabi pangit mundo, automatic ikaw yung pangit, please stop trying. Siyempre, ang ating paborito, always give your best and God will do the rest. Lagi lalabas ang Diyos na nanahimik sa mga ganitong klaseng issue. Ang problema, inuna mo, lait, ST hate, sana gawin mo, sinasabi mo, wag puro salita, boy.
mapapansin natin dito na medyo aggressive si Mr. Carlos dito. Di ko alam kung paraan niya to para sumikat ulit kasi nawala siya sa limelight, di ba? Kaya kung at tinignan ko ang kanyang library ng mga kanta nung noon pa, 2 years ago, naka-feature niya sila Andrew E, Nasty Mac at Francis Magalona. So gumagawa talaga siya ng mga ganitong, hindi ko lang tawag dito, parody. Parang parody-esque na parang rapper style. Mukhang nag-enjoy naman siya gawin to at talagang marami pa siyang version nito sa kanyang YouTube channel. Kung huwag nyo na tignan, pero kasi tinignan ko na para sa inyo. Marami din siyang mga highlights ng kanyang buhay at mga BTS, hindi yung gusto ng tita mo. Naalala ko dito yung sila Pash Pash, yung sa 8 Ballin. Pero kasi si Pash Pash, meron talaga siyang talent. Diba? Ginawa lang niyang parang publicity stunt, yung kanyang ganong style. Yung kanyang, di ba, yung parang kinakain niya yung sarili niyang laway, parang minumumog niya. So napapansin ko yun, naghahanap ako ng ganong klaseng quality siguro ng kanta kay Mr. Carlos. Sa ngayon, wala pa. Pag nakahanap ako, bigyan niyo ako ng milk tea, ha? Ito yung ang example nun ay yung hometown drama. Feature ko din dati, no? Kumakanta talaga siya na maayos. Parang purposely nagbe-bait sila ng negative comments or teasing ng mga comments kasi hindi naman lahat ng mga comment ay mapanlait. Iba, parang witty ng mga comeback, diba? Parang dahil dito sa kantang to, gumising na sa coma yung lola ko, diba? Yung mga ganun. At sa creator perspective, kahit anong platform, lahat yung may algorithm na naghahanap ng engagement at reach. At pag ikaw ay nagko-comment at tinatapos mo at nagkikihalubilo ka sa mga nagtatalo sa social media, di ba? Yun yung ginawa natin sa FB, mas nagva-viral siya at mas pinag-uusapan. Negative publicity is still publicity. Yung ganong kasi pag-iisip ay hanggang at ano lang, meron lang sigurong level na okay yun sa'yo. Kasi minsan sumusobra na at makakasama na yun sa overall mong brand. Siguro kung paminsan-minsan para makapasok ka sa sphere ng gusto mong pasukang industry o topic sa social media dahil sa sobrang dami ng mga tao dyan, okay yun. Pero pag paulit-ulit na kilala yung motivational speaker na sinasabi ko, di ba, nagiging isa na lang itsura mo sa social media. Parang hindi ka na magiging flexible sa ibang bagay. Ang isa pang magandang example nito ay si Queen Yasmin. Ito naman, feeling ko isang character na ginagawa niya online at makikita nyo, hindi talaga siya gumagawa ng effort pagandahin yung kanta niya. Pero napakarami niyang fans, di ba? Kasi meta-humor, meron kasing mga bagay na nagigets mo na alam mong pangit at meron din mga humor na alam mo palya lang talaga. Ito mas parang self-aware sila sa ginagawa nila at sinasakyan nila yon. Very supportive kung titignan mo ang kanyang mga comment section. Pero kung kunyari, hindi si Queen Yasmin gumawa nito, mas mapanlait at yun nga, makikita mo, mirroring si Mr. Carlos na umabot na 100k views. Congrats! Ito pinapahinggan ko kapag gusto ko mabad trip eh. Blasting this on mute. Ito yung klase ng talent na hidden talaga. Keep it hidden, idol. Grabe, napaka-emotional kanta. Ramdam ko yung sakit sa tenga. Keep up the good work. Dahil dito nagko-comment, meron na to 1,425 comments compared dun sa Irog. Ikaw lang, Irog ko by Queen Yasmin na merong 80 comments. Diba? Pero yun nga hanggang saan ang meet siya nung diba? Si Queen Yasmin matagal na sa kanyang industry. Kung makikita mo, nag-viral pa rin siya palagi sa social media. Kahit paulit-ulit yung style niya. Ngayon hanggang saan naabot. Literal, yung bars na gagawin ni Carlos Agassi sa mga getong klaseng content. So yun ang balita kinakailing ko. Hindi nyo na pwede masisi kung ba't kalbo. Ginugupitan niya lang na natural. Kasi napasobra siya ng kalkalbo. Kung mabatal gusto ko, kung manakal, katagalan na tutunan ko na tumagal. Tsaka alam ko naman na rin ito, bolin yung ulo. Napapatulala. Kasi nga po tayong buhok ko nawawala. Balian, nagupitan tuloy. Nilubog na si Carlos. Hindi ko na malayan na di ka pala marunong magupitan. Ano ba gusto mo na ba akong kalbuhin? Tuloy pilip ako nagupit, men. Gusto ko lang pala nagtatrabaho ng marangal. Ito yung sinasabi ko kanina sa NPCs. Nagtatrabaho siya ng marangal na pag-tripa. Ano mas gusto mo? Ano mas gusto mo? Ulit ka ganito? Sulot dahil meron kang talento. I only have 4 moods. Acting like a child. Wait na. Pagka magiging simp, nagsisilos. Ano ba gusto mo maramdaman ko? Sulot. Iba na ang iyong ngiti. Iba na ang iyong tingin. The fifth mood. Bago na lahat sa'yo. Yo! Ito yung kay Samsara, sumasama kay Price Tag. Sukot, leche. Halika Eugene. Copyright. Ikaw nakahawak doon sa Starbucks mo. Nasaan na yung Nasaan na yung oat milk ko? Sulot. Walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Nasobraan na.
Ayan, ano yan? Chicken feet, literal. May pugo ka na, may chicken feet ka pa. Sukot. Dali kay Juan Carlo. Yeah. Oh, okay. Hindi ka na nag-chunket, vape na lang ah. Siyempre, improve sarili. Ang wish ni mama. Bugudis. Yeah. Pwede pa? Tanga. Bakit bawal? Bawal boy. Bawal. Napasaya mo na nga yung nanay mo, papalungkutin mo na naman. Sukot. Kala mo, porket ginuntay mo yung kapatid mo, no? Makakaisa ka boy, hindi. Suntukan na lang, wag lang yung Ay, ito sa roller coaster, nakita ko ito. Mika pag minalalali sa baby ko. Yan lang, kesa magsilos ka, pakita mo ang lakas mo. Sulot basta pinaglalaban mo ang iyong above. Ito, the Philippines really is an affordable paradise. Kaya kay Duda Bro. Why you should live in the Philippines. I pay $120 a month to have my own little house. Yan yung 5K, 6K a month? Which is only a 10-minute walk from a beach that looks like this. Where's the beach? I do not see a Happy hour beach. drinks are only $1 to $3. Around $20 each way when you book ahead. And of course, Filipinos are some of the kindest and most fun people in the world. Masaya dito, basta hindi ka nakatira. Pag turista ka, masaya talaga. It's more fun. Ay, di na pala, it's more fun. Love the Philippines na pala. Sulot dahil masaya pa naman siya. Huwag natin sirain ang kanyang nakikita. Otlumheimer! Bago niya kunin ang bomba. Sulot, Milan, Italy. Santo. Sa simbahan ba yan? From New York ko ba? Meron ka din ba overlooking? That's that $120, sir. Love Egypt, Nike. The Legend of the Blue Sea. Athens, Greece, Fortune Island, Batangas. Grand Canal, Venice. Ang bango. Ang bango naman ng kanal ng Venice na yan. Binibuisit mo ako eh. Sunod, sulat, dahil wite kayo. Yan kay Rene. Sobrang wholesome naman ito. Nasaan yung ka-text ng nanay mo? Pakita mo sa akin. Magsisilos ako. Mahal-mahal ang daya pero eh. Oh, po. Yung tinuturo yun sa kanya. Talon, ikot. Nawala na yung helmet niya. Wala na sa protective gear. Dito sulot, hindi to sukot. Ito ay saplot. Nawala na saplot sa ulo. Kaya si anak. Sunod, galing kay this dude. Ready na si tita sa zombie. Apologize. Mahal niya naman. Marami ng mga homebodies ngayon, di ba? Namiss ko to na maglaro ng Plants vs. Zombies. Naantay ko na apology video niyan. Sulot, galing kay Sisan. Wow. Halong. Halong? Oh my God. Wow. Ang ligay. Uy, yung ano mo? Ang shirt. Shirt. Nice. Ang Ano to, mag-ama ba to? Ay, muntiil man ang ano ka mo man. May pinagmanahan. Ang iyang ano Very good. Alam ko na kung kanino kang anak. Magaling. Diba? Ito yung mga lumaki sila. Tulad kanina, di ba? Yung mga kasama mo sa mga childhood memories mo. Marami kang matututunan sa tatay mo. Sukot. Safety yan. Everyone has two fantasies. Nga. At least kasi hindi nababasag. Shh, it's okay. You don't need to ask for anymore. Just hold on to me. Let it all go. You're good enough. You're good. Alpha ako eh! Nagsisigaw ako. Wala nakakaramdam ako lang. Hindi ko kailangan ng tips nyo. Magpahinga pa rin kayo ha. Ilabas nyo pa rin yan. Yan ang tunay na Sigma. Hindi ito sulot o sukot. Ito ay Sigma. Like Impatsu. Morning. Namoy katungkuan kasi kung nagikal ba ang uyog niyo dyan. Wait lang, kala ko nagharap siya. Hindi ko naiintindihan. Nagharap ka ba? Pila man to siya ha. Ang daming tumalo agad kay Carlos Agassi. Ito mga wala pa to YouTube channel. War ka na. Dili ba katungkuan ba bago ko siya taas pa ito sa mga buta mga patataron na to siya dili so masakar ba kato siya so na pa to siya ha. Nakapalit naman ko ato sa una pero gamay ra to pero ako ra gipapunan karo bag ako ra ito rin yung nanay ko sa umaga pag hindi ka nakapaghugas ng pinggan eh. Ba na ba to sa laki? Tatabaan mo pagkalim mawala. Kanina lang. Kanina lang no. Ang aking hula, humihingi siya ng isang pagkain dun sa store tapos nung wala, humingi na lang siya ng kanin. Yun ang aking hula. Hayop ka, sukot. Hinisira mo yung araw niya. Mga tao na yan, oh. Yan, magaling! Lapit-lapit ng footbridge eh. Ayun, oh. Wala kakapagod kasi. Tawiran dito. Di ba nila alam na ang delegado rito? Tumatawid dito. Kaya yung footbridge, oh. Magaling! Yan. Kaya, mabuti tayo ehemplo sa ating kapwa. Tumatawid sa ano.
tol. Sa tamang tao yan. Sayang. Gusto ko sana manakaw yung phone mo, hayop. Diba, lalo pa nakita mo tumawid sila. Ako rin tumawid din. Bakit? Tumawid din sila. Yan yung Pinoy mentality natin. Pero karamihan kasi sa mga footbridge, ang tataas. Diba? Minsan, kahit gusto mong sumunod, nakakatawa talaga yan. Practical lang ako, pero syempre, kahit mali yun, diba? Yun lang yung path of least resistance ang ating gustong puntahan. Sukot to, kumilos ayon sa sahod. Alam mo sis, kumilos ka batay sa sinasahod mo. Kung maliit ang sahod, minimum wage, minimum effort, minimum work, yun lang yun. Bakit? Anong pakialam ko sa kumpanyang walang pakialam sa akin? Ano ba in-expect sa akin? Iaakalay ko buong puso't buhay kaluluwa ko dito sa kumpanyang to? Hindi nyo kailangan mag-overtime nang walang bayad. Yun talaga hindi pwede. Pero minsan kailangan mo pa rin naman. Kailangan mo minsan mag above and beyond sa hinihingi sa'yo. Siguro kung gusto mong pumaas ang iyong posisyon. Kung yun ang goal mo. Kung ang goal mo ay siguro kumita lang muna hanggang makapunta doon sa inaantay mong next step sa iyong career o sa development mo. Hindi mo kailangan ikamatay yun. Diba? Gusto mo sana buhay ka pa bago ka umabot dun sa gusto mong pwesto. Pero syempre may mga pwesto talaga na kailangan mong paghirapan. Halimbawa yung pagko-commute, parte yun ng trabaho mo eh. Kailangan mong pumunta sa opisina eh. Di ba dapat binabayaran din yun? Unpaid labor yun, yung pagko-commute, lalo sa Pilipinas. Pero yun nga, hindi naman yung kasalanan ng kumpanya. Pero yun nga, diskarte na yun dito. Papasok ang diskarte mo, hindi naman tinuturo yan sa diploma mo. Demand more, demand better. Hindi kayo pinag-aral ng magulang nyo ng 4 na taon sa college para alilain lang kayo ng kung sino-sino ng mga boss at manager nyo. Sa mga boss at manager dyan, hindi kayo astig sa mga panloloko at panggagastate na pwede nyong gawin sa mga mas nakakababa na posisyon sa inyo. Hindi kayo cool. Ano yun? Company values? Company shit? Meron mga mission vision lagi sa mga kumpanya. Tayo ay isang pamilya. Tapos ako, sige, sabi mo ilabas mo na lang yung pizza. Sige na, mag-overtime na kami. Labas mo na yung tawag dyan, yung kay Ambers. Sige na. Yung mga may-ari ng mga kumpanyang pinagtatrabahuhan na. Alam mo, ikaw yung magmamana dun sa kumpanya. Pero yun nga, ayun ang katotohanan ng buhay. Isa kang cog dun sa system. Pwede kang palitan. Ang hindi mo pwedeng palitan ay yung health mo, mental health mo, diba? Dignidad mo. Diba? Hindi mo mapapalitan yan. Siguro para maganda rin tong pag-ikot natin dun sa unang-unang sukot na video yung sa NPC. Ngayon, pinagtatawanan natin sila. Pero ano ba ang realidad ng buhay? So, siguro magandang ibalanse pa rin natin yan. Hindi masama mag-strive. Push ang ating sarili sa mga gusto nating posisyon at estado sa sahod or sa talent mo or sa skills mo. Sulot dahil pag-usapan natin ng buhay. Kerosene is fuel brain. Ito na ako ngayon. Mga huling hinga na lang ako sa mga dinaanan natin. Tapos mamatay na ako sa sukot dun, sa cringe. Sunod! Alam mo, meta humor din yun. Kung alam mong cringe ka at corny ka, sabihin mo pa din. Walang pipigil sa'yo. Yun ang tunay na nag-ascend ka na sa pagiging cringe. Alam mong cringe ka, gagawin mo. Alam mong sukot ka, gagawin mo pa din. Yun yung meta rin na ginagawa nila Queen Yasmin, diba? Kaya hanggang ngayon, nandyan pa din. Kung meron kang makukuhang aral, diba? Kung meron kang makukuhang isang magandang nugget of wisdom, yun ang makukuha natin dun. Sa dulo ng araw, wala kang pakialam sa sinasabi na iba, gawin mo lang. Basta hindi illegal. Ikaw ang pinakamalaki mong kritiko sa dulo ng araw. Kaya gaano kasakit ang sabihin niya, kahit gaano ka tapakan niya, di ba? Kung hindi mo nakampi sarili mo simula pa lang, hindi ka talaga tatagal. Hindi ka tatagal daanan tong mga sukot na videos tulad ko. Sukot galing kay Ann, countries ranked by intelligence, Japan. Naramdaman ko nga, sobrang talino ni ate kanina. Talaga iniintindi niya eh. Kung nasa Pilipinas, kung parang mumurahin pa ako, huwag mo ako pagtripan, ayop ka, bambablog mo ba to? Pinaprank mo ba ako? Pero doon kasi parang meron silang respect na, yes, how can I help you? May ganun silang aura. Taiwan, Singapore, Hong Kong, China, South Korea, Philippines! It's more fun in the Philippines. I love the Philippines and all its people everywhere on the go. Alam mo, ang malungkot dito, talagang pinapabobo tayo eh. Ang mga politiko na kinukuha natin para makatakas sila sa kanilang mga under the table, diba? Pag mas mangmang yung mga boboto, mas okay yun. Mas hindi sila mag-question, diba? Mas hindi sila mag-criticize. Diba? Kaya nakakaasar, pag yung mga kinikriticize mo, tinatawag kang toxic. Diba? Tinatawag ka, huwag ka makinig dyan, gusto na mag-away yan. Kung fair naman siya na constructive criticism, diba? Bakit hindi mo siya gamitin sa sarili mo? Mas pinapakita lang nun na insecure ka. Ako, lagi naman nakakuha ng mga criticism sa internet. Sinasalo ko lang kasi diba? Sinisip-sip ko lang yan parang gata sa internet. Iniintindi ko at nag-grow tayo at gagamitin natin sa susunod nating content para mas matibay tayo. So, special talent
friends, magreklamo. Siyempre, kung hindi tayo magre-reklamo, wala tayong content. Wala akong purpose sa buhay. Napakasarap magreklamo, tapos wala kang gagawin. Gusto ko lang umagal eh. Bakit? Ayoko pumunta dun sa ano eh. Ayoko umakyat dun sa overpass eh. Nakakatamad eh. Lalakad na lang ako dito. Yeah, so doon tatapos yun. Sino nanalo ngayon? Sulot o sukot? Kung gusto pa ng mga ganito, buhay ka pa ba hanggang din sa dulo ng video? Share sa mga mahilig mag-milk tin yung friends at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paul, pagod na ako.